Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update as of 5 a.m. sa bagyong si Nando na may kategorya po na isang typhoon, no? At may international name na Ragasa. So sa ating latest satellite images makikita po natin narito yung bagyong Nando at huling namata na sa 610 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya lumakas pa po ito at nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na patuloy pa nalalakas itong bagyong Nando at posibleng ngayong araw na ito ay maging isang super typhoon ito bago lumapit sa kalupaan, partikular na extreme northern Luzon. Samantala, meron pa po isang super typhoon na po no, na may international name na Niguri. Ito po ay nasa tinatawag nating tropical cyclone information na nasa loob po ng minomonitor natin. Bagamat hindi ito inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mga ulap na kalangitan, ng may mga mahinang sa katamtamang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, at maging dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region, kasama yung Mimaropa, Calabarzon, at Central Luzon. At narito po yung ating latest track ng bagyong si Nando. Base sa ating latest track, posibleng ngayong araw, ito po yun, makikita natin na posibleng maging isang ganap na super typhoon na yung bagyong Nando habang patuloy nakikilos palapit dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, yung area po ng Batanes at Babuyan Island. So sa mga kababayan po natin sa Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa may area ng northern Luzon, yung Ilocos Norte, Cagayan at gayon din sa may Apayao, iba yung pag-iingat. Sana sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na po kayo dahil unti-unti na po mararamdaman yung epekto, direktang epekto ng bagyong si Nando. Makikita rin natin, base sa ating latest na track, ay posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible po araw ng Martes, umaga po ng Martes. Samantala, patuloy nating inaasahan yung epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa may western section ng Luzon, gayon din sa may western section ng Kabisayaan. Ito po yung mga lugar kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number 2. So as of 5 a.m. po yan, nakataas sa signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, gayon din yung northeastern portion ng Isabela, silangang bahagi ng Apayao at silangang bahagi ng Kalinga. Signal number 1 naman ngayon sa nalalabing bahagi ng Isabela, gayon din dito sa may Quirino, kasama yung nalalabing bahagi ng Kalinga, Apayao, gayon din po yung Abra, Mountain Province, at gayon din yung Ifugao, Benguet, dito naman po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din yung La Union, kasama yung Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, hilaga at central portion ng Nueva Ecija, kasama din po yung northern and central portion itong Tarlac, at gayon din itong northern and central, gayon din po yung buong probinsya ng Aurora, and northern and central portion ng Catanduanes. Muli po sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 2 at signal number 1, inaasahan natin unti-unting mararanasan yung mga malalakas na pagbugso ng hangin dulot ng bagyong si Nando. Muli po, patuloy kong bibigyan ng diin itong bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito po yung direktang maapektuhan po talaga ng bagyong si Nando habang papalapit po sa bahaging ito simula ngayong araw na to. So sa mga kababayan po natin, nakikiusap po ako, sumunod po kayo sa mga tagubilin, lalong-lalo na mga local government units. At sana po sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na rin po kayo sa nakikita nating malaking epekto nitong bagyong si Nando. Samantala naman, so ito po ay lakas ng hangin. Pagdating naman sa lakas ng ulan, hindi lamang po yung bagyong Nando yung magdadala ng malalakas na pag-ulan, gayon din po itong hanging habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan na natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, maaring maranasan. Magsisimula po ngayong araw dito sa may bahagi ng Cagayan at gayon din sa lalawigan ng Apayao. Dulot naman ng southwest monsoon o habagat, ang bahagi ng Zambales, Bataan, gayon din po itong area ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique, makararanas po ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan sa araw na ito. Kaya posible din yung mga flash floods and landslide dito sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na po yung mga mabababang lugar.
Bukas, araw ng Lunes, mas maraming lugar po ang makararanas ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na pinakalalapit na po yung bagyong Nando, araw ng Lunes. Bukas po iyon, no? So bukas, inaasahan natin yung malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, kasama itong area ng Apayao, Abrac, ayun din sa Cagayan. At makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Isabela, kasama din sa may Central Luzon, yung Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. So bukas po, mag-ingat po yung mga nakatira sa mga nabanggit na lugar. Inaasahan natin yung malakas na mga pag-ulan sa pinagsamang epekto ng bagyong Nando at ng hanging habagat or southwest monsoon. Pagdating po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may area ng Northern Luzon. Pero madadagdag po sa mga lugar kung saan magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan, araw ng Martes, yung bahagi ng Pampanga, Bulacan, Rizal at Metro Manila. So dahil po ito sa hanging habagat or southwest monsoon. So mag-ingat din po yung mga kababayan natin dito sa mga lugar ng western section ng Central Luzon. Gayon din dito sa may area ng Occidental Mindoro dahil nga po posible yung mga malalakas na mga pag-ulan. Bagamat around this time, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility, araw ng Martes, ang bagyong Nando, pero posibleng may epekto pa rin yung habagat or southwest monsoon. At dahil din sa paparating na bagyong Nando, may nakataas na po tayong mga lugar kung saan din po posible makaranas ng mga pagbugso ng hangin. So bagamat walang tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, dahil nga po meron po tayong habagat, ngayong araw makararanas din ng mga pagbugso ng hangin ng Kamaynilaan, ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, itong Southern Luzon, ganyan yung Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Magpapatuloy po itong mga pagbugso ng hangin hanggang araw ng Martes or pwede rin po hanggang Miyerkules, dulot po ito ng hanging habagat. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po. Samantala, nakataas naman yung gale warning sa mga baybayin ng Isabela at Cagayan, gayon din sa Batanes at Babuyan Islands. Ito pong gale warning, ito yung mga babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan, maaaring umabot ng hanggang 5 metro, hanggang 5.5 meters po yung ating ang ating wave height po. Ito ay dulot din ng papalapit na bagyong si Nando. So yung mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka, iwasan pong pumalaot dito sa mga nabanggit po nating mga lugar ng Isabela, Cagayan, Batanes at Babuyan Islands. Meron din po tayong nakataas na babala po, no? Ito yung storm surge warning, ito po yung daluyong. Pag sinabi nating daluyong, ito yung malalaking hampas ng alon, partikular na sa mga baybayin ng ating bansa, dahil po sa papalapit na bagyong si Nando. Makikita nyo po dito sa ating storm surge warning, itong area ng Batanes at Babuyan Islands, posibleng umabot na hanggang mahigit 3 metro yung palapit po ng mga alon, partikular na sa mga baybayin nitong area ng Batanes at Babuyan Islands, habang yung baybayin po dito sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan, kasama yung Isabela, 1 to 3 meters po yung po inaasahan natin na taas ng mga alon sa mga baybay dagat po ng mga nabanggit na lugar. Kaya po sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga beach at gayon din po dito sa mga malapit po sa karagatan ng mga nabanggit na lugar, ay sana po lumayo na po tayo dito dahil inaasahan nga natin habang papalapit yung bagyo ay posible na makaranas tayo ng malalaking hampas ng alon, partikular na sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Magpapatuloy po ito, posible hanggang lumapit yung bagyong Nando bandang araw po ng Lunes. Dahil nga inaasahan natin, Lunes po lalapit ito sa Batanes at Babuyan Islands area po ng ating bansa.